man ang atong isa ka semana na pod nga nagaatubang sa krisis karong panahona. I pray nagiyahan ta sa gahom sa Ginoo. I know some of us naagayoy suffering na gina-experience, kabug-aton sa problema o ang uban nagkalisod sa kinabuhi. Pero mga igsuon, wala gayoy kitay laing sangpiton kundi ang Ginoo lamang. Busa mga igsuon, ipabilin nato nga musali kita sa Ginoo ug putli nga moatubang kaniya. Ingon pa diri sa Mateo 5:8 hangtod 10. Bulahan ng mga tawo nga hinlo ang kasing-kasing kay makita nila ang Dios. Bulahan ng mga tawo na nagapatunhay sa kalinaw kay pagatawagon sila sa mga anak sa Dios. Bulahan ng mga tao nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay sakop sila sa paghari sa Dios. Sa atong pag-ampo, mga igsuon, mangayo kita kapasaylohan diha sa Ginoo. Muluhod kita atubangan sa iyang tiilan aron mapahinlo ang atong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, so God. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, yes, O Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Father God, karong gabi
kami nagapasalamat kay imong gilimpyuhang usab ang among kasing-kasing. Karong gabi una, nakadawat usab kami og kapasaylohan gikan kanimo. Amahan namo, padayon kami musimba ug mudayi kanimo ug ikaw lamang o Dios. Amen. Hatagan nato kusog na palakpak ang atong buhin na Dios. Ali mga igsuon, uban niya ko mga padayon kita sa pagdayeg ug pagpasalamat sa atong Dios. Hallelujah! Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Yes, Lord, ikaw lang ang buhay namin, Panginoon. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang kapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Among ginabalik ang dungog, pasalamat, himaya kanimo lamang o Dios. Amen ug amen. May gabi sa tanan, sa mga naadya sa mga kanya-kanya natong mga panimalay. May gabi kaninyo. Ako di ay si Jade Mangrobang. Anak na ko si Elaine Pinsay. Proud member DBCC under Home Base PLCTC. Na ako testify. Gusto na ko siyang share. Kung maminaw mo. Gusto na ko i-share kung sa kamaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Yan. Nagpasalamat ko kaniya kay mahitungod hantod karon. Nagpabilin gihapong healthy ang tibuok na akong pamilya, kumbaga. Tungod niya, nagpasalamat mig nako kay bisan pagluyo sa among kaagi nga krisis. Nagpabilin gihapon mig pasalamat sa Ginoo kay tungod kaniya makakaon gyapon mi. Tapos wala gyapon mi naglisod labi na sa mga financial needs na mga kinahanglan. O dili lang kana dako kay ko pasalamat sa iya kay
nakadugay na akong paabot nini ug pangandoy naagi good news sa ako ang kinabuhi, which is natawagan ko ingani ni siya. Before wala pa ko na membro sa TBCC, nag-eskwela ko og Korean language. Kay tungod nangarap ko nga maka-abroad, magtrabaho aron para maka-financial support sa ako ang mga anak, labi na sa ako ang pamilya, o para po sa ilang future. Ako kay ko pasalamat sa Ginoo kay tungod sa iya nakapasar ko sa international exam. Then this November first week, isa ko sa mga napili na may final interview dito, which is mo na gina siya ang basihan para sa makuha or mahatagan no EPI or employee para dito. Nakoy ko pasalamat sa iya kay sa akong agi nga lisod kaayo, pero nagpabiling gyapon ang Ginoo na gyapon siya'y maayong balita anak kay tungod sa 14,000 nga examiners down to 3,500 passer, then lucky 500 choose para sa final interview. Nakuha ko dito. So, dako kay ko pasalamat sa Ginoo. So, wala gyud ko niya kipasagdan. Kumbaga, dili lang luyo sa COVID crisis, kundi nagyapon padayon ang akong panagampo kaniya. Bisa sa ako ang pagampo, iyahagyapong natubag. Maunta, tuloy-tuloy na. Dili lang kana, napasalamat gyapon ko sa Ginoo kay na parte ko sa program mao ni ang DBCC under home base PLCT. Salamat kaayo ko sa ila tungod sa ilaha nabalik sa kwa ang katong unsa kamayo ang Ginoo sa kinabuhi, ilabi na para sa ako ang anak nga nagadako siya. Dako kay sila, dako kaayo tabang ang church sa ako ang kinabuhi, kay tungod nila magaydan ang mga bata nga magdako nga naay kahadlok ug dakong pasalamat sa Ginoo. Labi na dako kay ko pasalamat sa DBCC kay may tungod atong panahon sa krisis katong time nga COVID lockdown, nangita jud og way ang church nga mag-support sila, pinaagi sa mga grocery, heartily given, kumbaga with verses pa na kinahanglan basahon na mo gamong sabton, hilabi na i-share na mo sa mong mga anak. Maayong gabi sa tanan mga kaigsunan nato sa kaning panahon sa atong prayer meeting. Ako nagpasalamat sa Ginoo sa tanan jud nga kaayo nga iyang gihatag sa akong kinabuhi, labi na jud sa kinabuhi sa akong mga anak, sa akong mga apo karon kay naa sa ako. So akong gipasalamatan nga ang iyahang pag-ayo sa akong isa ka apo kay katong pitsa 14 nagkaroon siya og kanang slight fever, pero salamat na lang sa Ginoo sa akong nga pag-ampo nga kanang kay ako ra gyud isa niya, duha sila. So isa ang primerong nagkaroon og
slight fever katong manghod. So nagpasalamat ko sa Ginoo kay sa akong pag-ampo naayo ra pod sa 14 nag fever siya. So pagka the following day nawala iyang fever. So nagpasalamat ko sa Ginoo ni ana sa iyang pag-ayo sa ako ang apo, sa iyang answered, sa iyang pagtubag sa ako ang mga pag-ampo. Karong mga panahon na kay na murag medyo nakuan po ta kay lisod kay makasakit, labi na jud nga ang hospital karon lisod kay dalo na to, labi na sa doktor lisod kay magpadala og mga may sakit tungod sa daghang kay mga protokol sa ilang pulisiya sa pagpa-check up. So ako ra jung kuan nga itagaan ko sa Ginoo kung saon nga para ang fever sa akong apo dili mo abot og mga 2 to 3 days. So salamat na lang kay one day ra jud siya nagka fever. So karon na pong 18, ang isa na pong may nagsakit, ang magulang na pud ang nakasakit. So mao gyapon gamay nga murag gidanglat lang jud siya ba, kay naa siya gamay nga kalintura. So ako ra jud siyang gihilot na ako nya steam inhalation kanang saline solution, water with salt solution may akong hanggap sa iya ha. Usap nagpasalamat ko kay after one day, after the following day nawala gihapon iyang fever. So salamat jud kay sa Ginoo kay gitagaan jud ko kana bitong pamaagi kung unsaon nga matambalan upayan ang iyahang kalintura. So kaning tanan ako jud gipasalamatan sa Ginoo bisan pa jud ang kaning mga ang naay tungod sa weather karon kaning naay ulan-ulan nya init nga ulan-ulan nga medyo kana bitong magkaroon ta og kanang sipon o ubo. So mo jud akong ginaampo sa Ginoo Lord kanang nagailan jud ko pamaagi Lord kung moabot ang mga ingon ana unsaon ani pagtambal no kanang mga home remedies lang jud ang atong gamiton o sa atong pag-ampo sa Ginoo. Tabangan jud gihapon ta kay niingon biya jud siya sa iyang mga pulong nga kung kita mag-ampo siya jud makadungog. O ang ato lang jud himuon mao ang relasyon sa Ginoo, ato jud siyang palambuon nga ato na tay kalipay samtang kita ni aning panahon na daghang ka atong masagubangan apan kung kita mo ampo, kung kita dut-dut lang jud sa Ginoo, mag-reflect sa iyang mga pulong kanang mugaan lang gayud kay ato jud una-unaon nga mas dako jud ang Ginoo kaysa ni aning mga nahitabo karon. Salamat kaayo. So sa ingon ani nga paagi akong gipadayag ang gugma sa Ginoo, ang iyang kaayo ug labi na jud sa inyoha nga kanang naay sakit. Padayon ta sa pag-ampo, padayon ta sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ngon ana lang gyud. Og salamat aning tanan sa kining tanan ang pagdayeg tungog ug himaya akong ihatag sa buhi natong Ginoo. Salamat sa Dios. Kanilang akong ipaambit. Salamat kaayo. God bless us all. Mayong gabi sa inyo tanan na ako day magpasalamat sa Ginoo sa kanunay. First jud pasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa great na blessing o joy sa akong heart na mag-celebrate sa akong birthday katulang niaging adlaw. Salamat ko kay taga na bugon niya year na mag-serve sa iya. Tapos happiness strive lang jud kanunay sa iyang ginarian and to help other people. So ikaduha, pasalamat ko sa Ginoo sa provision na iyang gihatag niya sa kuha. Itungod wala jud mi niya gipasagdan, wala jud mi niya gikutman. Unang grabe ang blessing basta na jud ka sa ginarian sa Ginoo. So ikatulo, pasalamat po ko sa Ginoo sa kanunay niya na sustainable atong mga
services sama sa prayer meeting, sa prayer, sa Sunday service na to. Ug sa tanan mga activities na to sa church, wala niya ginalaw na mag-interrupt na mga connection. Munang pasalamat ko sa Ginoo na blessing yun. Munang dili na ko ni sa iyo na panahon na magpasalamat diya sa Ginoo. So munang karon encouragement ako sa inyo na stick lang yun mag kanang nakay-intimate kay Lord, ikaw ang Ginoo, kanunay lang yun mag nadyo'y ba face to face yun, nakamulan duwa magpray na. So kato lang mayang gabi sa iyo pag-usab o God bless sa inyong tanan. Mayong gabi pag-usab sa ato ang tanan. Karon na gabi ang ato ang paminawon ug pamalandungan pulong sa Dios. Gikuha nato sa John chapter 13 verse 1 to 5. It says, "It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him." I titled my message tonight, "Serving Together." In our chosen passage, Jesus exemplified and modeled what truly love is: to love God and to love each other. Remember, love is a verb. It is not so much something we feel as much as it is something we do. Love is a choice. Jesus taught and modeled for us that one of the primary ways love is lived out is when we serve each other. In John's Gospel, we read of what happened that night Jesus shared his last meal, the Passover meal, or the Last Supper, with his disciples. Jesus, the Son of God, demonstrated the full extent of his love by getting down on his knees in humility and washed his disciples' feet. He showed his love by serving them. After Jesus washed their feet and said to his disciples, "And since I, the Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you." What Jesus was saying to his disciples and to all of us who call ourselves disciples of Jesus is that he expects us to do what he did. We must demonstrate our love by washing each other's feet, meaning we serve each other. Anyone can say they love others, but the proof is in the serving. How are you serving your brothers and sisters in Christ or Christ's church? Now tonight, we will look at how are we to serve. Number 1, serving requires humility. In Philippians chapter 2 verse 3, it says, "Don't be selfish. Don't live to make a good impression to others. Be humble, thinking of others as better than yourself." In Luke chapter 22 verse 26, it also says, "But among you, those who are the greatest should take the lowest rank, and the leader should be like a servant."
In verse 27, I continue, normally, the master sits at the table and is served by his servants, but not here, for I am your servant. In order for us to have a servant's heart, it will require humility. Serving requires humility. Some of the biggest problems we as human beings have a pride and selfishness. Luke's gospel account tells us on that very same night in which Jesus washed their feet, the disciples were arguing over which of them was the greatest. So I can imagine the disciples all sitting around the table in awkward silence, wondering who was going to have to wash their feet. No one was willing to humble themselves and make the first move, taking the role of servant, because it would be like admitting they weren't the greatest. It was an issue of pride. Yet, what was Jesus' response? Jesus made it clear, we are to love by serving. No matter what our situation in life, Jesus could serve others in humility because he knew who he was and what he came to do. He didn't have to prove anything. He wasn't worried about impressing people or disappointing people's expectations of him. Unlike the disciples, he wasn't concerned about what they would think of him if he played the role of a servant. He was truly free to serve in humble submission to God. Too often, we get caught up in thinking we need to impress people and we are unwilling to be humble. But it is knowing who we are and whose we are which allows us to be a servant. We are a child of God, loved by Him. Second, we are to serve because serving requires thinking of the other's person first. In Philippians chapter 2 verse 4, it says, "Don't think only about your own affairs, but be interested in others too." When we love other people, we think about their needs, not just our own. What can I do for them? How can I serve them? We tend to be so caught up in our own affairs that we ignore the need of those around us. We think, I've got enough to deal with my own life without getting involved in theirs. That's not the attitude of Jesus. That's not an attitude of love. This passage goes on to say we need to have the same attitude that Christ Jesus had, who gave up His right as God, His power, His authority, and came as a servant in human form to earth, and then died a criminal's death on a cross. Why would He do this? Because He loves us. He gave it all up and sacrificed for us because He was thinking only about our needs, our need for salvation, our need to be cleansed of sin and restored in right relationship with God. He came to serve, not to be served. God says our attitude toward others need to be the same. We must change the way we think. God wants us to serve each other as an act of love in humility. Agree with each other, loving one another, and working together with one heart and purpose. Why does God want us working together? Because we are better when we serve together. Thirdly, we are to serve together because we each have different abilities and talents to offer. Romans 12 verse 4, it says, "Just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are all part of His one body, and each of us has different work to do. And since we are all one body in Christ, we belong to each other
and each of us needs all the others. What God is telling us here is that each of us is a necessary part of this church family. In fact, God has placed you here intentionally because you are needed. You have something to contribute which no other person here can contribute in quite the same way, because no one is created exactly like you. You have a special function, a work to do, a place to serve. Your service is a necessary part of our church. If we are to be healthy and effective in accomplishing God's mission in the world. And fourthly, we are to serve together because we can accomplish more together. In Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 people can accomplish more than twice as much as one. They get a better return for their labor. The only way we can accomplish what God wants us to do on this earth is by working together. One of the reasons God brings us together as a community of believers, a church family, rather than just doing our own thing with God, is because He's got a lot for us to do in this world. In our community, God says He wants all people to be saved and come to a knowledge of the truth. As long as there is still people in our community who don't know Christ, we've got work to do. God also desires that our world would reflect heaven. And in case you haven't noticed recently, it doesn't. God wants to work through us to help earth reflect heaven. We have our work cut out for us. And if we try to tackle it on our own, we will fail. God knows we need each other to do it. So brothers and sisters, I encourage you, let us serve God together. We are created by God to serve Him. We are blessed by God to be a blessing to others. God has given us salvation so that this message, this gospel, will also be preached to others. Good evening, brothers and sisters. And once again, I encourage you, let us serve God together. Salamat Pastor Malvin sa pag-share sa pulong sa Ginoo diri kanamo. Mga igsoon, karon nga gabi moadto kita sa atong mga pag-ampo. Atong iampo ang mga concern sa atong simbahan, concern sa atong mga kaigsunan, o concern sa atong syudad o sa atong nasod. Pero before ta moadto ni ana, ubani ko ninyo mga igsoon sa pag-ampo diya sa Ginoo, mga itag kapasayloan, maghinulsol kita sa atong mga kasaypanan o mga kasalanan na nabuhat nato diya sa Ginoo. Aron dunggon tubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo karon nga gabi. Magampo kita. Father God, karon nga gabi kami nagadul Ginoo, pinaagi si imong bugtong na anak na si Jesus. Kami nagapaubos Lord sa mga kasing-kasing o sa mong kinabuhi. Nagapangayo kami kapasayloan ya kanimo Lord. Kung unsa man ang among mga kasipyatan, unsa man ang among sala na nabuhat ya kanimo Ginoo, Lord, pasaylo amin ni ana Ginoo na padayon lang yapon namo ginabuhat ang mga kasaypanan o kasalanan Lord. Lord, kung wala ka man nahimot kanamo Ginoo, Lord, pasaylo amin ni ana Lord. Ug ikaw Ginoo mo release og kapasayloan kanamo Lord. Ug bisan sa mga tao Ginoo na nakabuhat kanamo kasaypanan o kasalanan o God, I pray Lord na padayon namong i-release ang kapasayloan ya kanila Ginoo. Pinaagi sa imuhang tabang kanamo o pinaagi sa imong balaang espiritu Lord na imong ihatod diya silang kasing-kasing o God ang among kapasayloan Ginoo. Lord, padayon mi nagaduol diya kanimo, nagadayeg diya kanimo God, kay ikaw lamang ang Dios nagamahanan, ikaw lamang ang ngayan na dayigon ug pasalamatan sa tanan namong kinabuhi Ginoo. Kay ikaw padayon na nagatubag sa mga pag-ampo, ikaw ang Dios na mahigugmaon ug na imong ginapakita Lord diri kanamo Ginoo ang imong dakong gugma diri kanamo. Salamat ya kanimo
kanimo Ginoo. Padayon ka namong ginaday Ginoo tungod sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamaluluyon na Dios diri kanamo o God. Lord, padayon mi dangop diya kanimo karon nga gabi o God. Ug kami salig diya kanimo Ginoo sa tibok namong kinabuhi na ikaw lamang ang Dios na masaligan, gamhanan, ug angayan na dayigon sa among kinabuhi Ginoo. Sa Lord, padayon kami nagaduol karon nga gabi, kami nagaampo Lord sa tanan namong mga concern diya kanimo Ginoo. Amo kining isangat karon nga gabi o God, amo kining idangop diya kanimo, amo kining iluhod diya kanimo o God, aron na dunggon imong dunggon ug imong tubagon kining among mga pag-ampo karon nga gabi Ginoo. Salamat diya kanimo Lord. Padayon namong kami padayon mi nagaday nagapasalamat diya kanimo sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen ug amen. Una natong iampo ang atong presidente na si Rody Duterte na siya protektahan sa Ginoo, ligunon sa Ginoo ang iyang panglawas, hatagan siya kaalam sa Ginoo sa pagdumala sa pagatubang sa crisis na atong nasinati sa atong nasod o sa pagdumala sa economic na decline tungod niining pandemic na atong na-experience. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo karon nga gabi, among ginahalad ya kanimo Lord ang among presidente na si Rody Duterte, na ikaw Lord mo'y maghatag og kaalam ya kaniya, ikaw Ginoo mo'y maghatag og proteksyon ya kaniya Ginoo sa iyang panglawas na walay balatian, walay mga sakit na maabot ya kaniya, ug hatagan nimo siya kaalam Lord sa pagdumala sa among nasod ug sa pagatubang sa crisis na among nasinati karon nga higayon Ginoo. Lord, among itugyan ya kanimo Ginoo ang iyang mga desisyon na pinaagi si mong tabang, pinaagi si mohang balaang espiritu na magpuno siyang kasing-kasing hugad na mahimong hanay, mahimong sakto Ginoo ang iyang pagdumala o desisyon diri sa atmong nasod hugad. Among gisalig ya kanimo Lord sa ngalan si mong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, atong iampo ang atong mayor na si Sara Duterte na siya protektahan sa Ginoo, hatagan ng kaalam sa Ginoo sa pagdumala sa atoang syudad, o atong iampo ng atoang city government makahatag gayud og assistance sa mga tao na naapektuhan sa COVID-19. Magampo kita. Father God, karon nga gabi padayon mi nagaampo sa amoang mayor na si Sara Duterte. Among isalig ya kanimo Lord ang iyang mga plano, mga desisyon sa pagdumala sa among syudad o God. I pray Lord na ikaw padayon magprotekta diya kaniya, ikaw Ginoo mag-preserve sa iyang panglawas o God, na bisan pa man sa sitwasyon na sama niini magpadayon lang yapon siya Ginoo na lig-on, padayon na yapon nimo siyang protektahan sa mga balatian o God, labi na gayon sa sakit sa COVID-19. I pray Lord na ang among city government maka-produce o makahatag gayud o makahinabang sa mga katawhan niini na syudad na naapektuhan gayud sa COVID-19. Among isalig ya kanimo Lord ilang mga plano, ilang mga desisyon uban sa ilang mga kabinete sa mga local official. I pray Lord na ikaw maggiya kanila o God. Salamat Lord, among itugyan ya kanimo Ginoo in Jesus name. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong mga estudyante na sila ang lig-unon, hatagan og kaalam sa Ginoo sa bag-ong sistema sa edukasyon na kini ma-overcome nila pinaagi sa tabang sa Ginoo o pinaagi sa tabang sa ilang mga ginikanan. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo Ginoo sa among mga estudyante na imuha silang ubanan, imuha silang lig-unon Ginoo sa pag-atubang niining bagong sistema sa edukasyon tungod sa pandemic na among na sinati. I pray Lord na ikaw Ginoo may maghatag og kaalam diya kanila, ikaw Ginoo maghatag og kalipay Lord sa pagbuhat sa ilang mga
module na ila kini mabuhat Ginoo pinagi sa imong tabang diya kanila o God. Lord, among isalig diya kanimo Lord ang ilang mga sitwasyon Ginoo. Bisan pa man sa ilang mga panginahanglan, I pray Lord na ikaw padayon mag-provide diya kanila Ginoo. Ihatag Lord ang ilang mga panginahanglan, ang ilang kaalam, ang ilang mga materials na ilang panginahanglan o God. Bisan sa mga internet na ilang panginahanglan, I pray Lord, imo kining ihatag diya kanila Ginoo aron makatabang kini Ginoo silang pagtuon ug padayon nila kini ma-overcome Ginoo na mga challenges sa bagong edukasyon na ilang ginaatubang o God. Among isalig diya kanimo Lord sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong simbahan na providean sa Ginoo padayon ang panginahanglan niini aron padayon sila maka-provide sa mga worker niini na simbahan o sa mga ministry ng atong ginabuhat. Magampo kita. Father God, pagkaroon na gabi, padayon mi nagaduol ug nagaampo diya kanimo na ikaw Lord mo'y mag-provide sa among simbahan sa tanan namo mga panginahanglan, labi na gayud Lord sa financial na panginahanglan o God, aron padayon kini na makalihok sa imong ministry o padayon Ginoo makasuporta sa imong mga worker niini na simbahan o God. Lord, padayon Ginoo i-provide ang tanan namo mga panginahanglan. Ikaw Ginoo among saligan niini, ikaw Ginoo among tugyanan niini Lord, na ikaw Ginoo mag-provide niini ug walay makulang Ginoo niini na simbahan Lord. Aron ang imong ministry padayon namo mabuhat pinaagi sa imong tabang diri kanamo God. Salamat Lord, among isalig diya kanimo Ginoo sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong simbahan na makalikom og pundo alang sa another round of relief distribution para sa to mga kaubanan, sa to mga membro o bisan sa mga compassion member. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo karon na gabi Ginoo. Among ginaampo Lord na ang among tinguha Lord na makahatag na usab kami sa relief goods sa mga tao na nanginahanglan niini na simbahan. Lord, I pray na ang among mga panginahanglan imo kining ihatag Lord sa lalong madaling panahon Ginoo, aron amo kining mahatod sa mga katawhan diya sa community o sa mga membro niini na simbahan na nanginahanglan og tabang sama niini na relief goods o God na padayon namong ginahatag. Lord, I pray na imo kining ihatag na mga panginahanglan na among ginatinguha aron na ma-experience nila padayon Ginoo ang imong kaayo, ma-experience nila ang imong gahom na ikaw anaa gayud nagatubag sa mga pag-ampo ug naga-provide sa tanan ng mga panginahanglan Ginoo. Gamita padayon Lord ang kini na simbahan Ginoo aron na daghan mga tawo na makaila diya kanimo o God pinaagi niining relief distribution na padayon namong ginabuhat Ginoo. Lord, amo kining isalig diya kanimo sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong syudad na padayon protektahan sa Ginoo sa mga kalamidad, labi na gayud sa baha, sa mga bagyo, linog o bisan pa man sa terorismo na dili kini ma-experience sa atong syudad. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo Ginoo. Among ginaampo Lord ang among syudad na imong protektahan padayon o God labi na gayud sa kalamidad. Ginoo, I pray na dili kini maka-experience og mga linog, baha, bagyo o bisan pa man terorismo Ginoo na binuhat sa mga tao God. Lord, I pray na i-preserve nimo kini na syudad na magpadayon kining malinawon, padayon kining malipayon o God na padayon kami makabuhat Ginoo sa angay namong buhaton o padayon namong mabuhat ang among mga buluhaton sa matag adlaw na walay mga kakulian
na among ma-experience, O God. Tabangi Ginoo ni kini na syudad, Ginoo, na imong protektahan aron na padayon ang kalambuan na among ginatunguha, Ginoo, labi na gayud sa COVID-19 na among na-experience na dako kayog epekto diri sa among syudad, O God. Sa Lord, among i-pray diya kanimo, Ginoo, karon na gabi na padayon nimo nga protektahan o dili na kini namo ma-experience sa mga kalamidad diri ka namo, God. Lord, padayon mi nagaampo sa mga community na binagayod sa Dowa, diya sa San Rafael, na imong may protektahan, Ginoo, sa baha na dili kini maabot o dili kini ma-experience diya sa community, Ginoo. Protect nimo, Lord, amo kining salig diya kanimo, Ginoo, sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong mga kauban sa simbahan, mga leaders, mga frontliner na simbahan, atong mga pastor, atong mga worker, labi na gayo sa mga PLCTC workers na padayon silang protektahan sa Ginoo sa mga balatian o bisan pa man sa COVID-19 na sakit. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo karon na gabi, Ginoo, sa imong mga katawhan ni simbahan o katong mga workers ni simbahan, O God, bisan sa mga frontliner ni simbahan, mga pastor, mga leaders ni simbahan, Ginoo, na imong protektahan padayon sa mga balatian, O God, imong i-cover, Ginoo, labi na gayon sa sakit sa COVID-19 na dili kini maabot ni simbahan, O God, o dili kini nila ma-experience, Ginoo. Lord, preserve ang ilahang panglawas, O God, o protektahan nimo, Ginoo, na walay mga balatian, Ginoo, na maabot diya kanila, Ginoo, aron padayon nila mabuhat ang imong buluhaton na imong gihatag diya kanila, Ginoo. Lord, tabangi Ginoo ang imong mga katawhan ni simbahan. Padayon nimo silang ligunon, padayon nimo silang hatagan og maayong panglawas, ug hatagan nimo sila padayon og kalipay silang kasing-kasing sa pagbuhat sa imong buluhaton na imong gihatag diya kanila, Ginoo. Among isalig diya kanimo, Lord, ang ilang sitwasyon, among isalig ang ilang kinabuhi diya kanimo, pinaagi sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si Aiba Narumal sa iyahang panglawas na maangkon niya ang complete healing sa bag-uhay lamang na operasyon tungod sa battery replacement sa iyang pacemaker. Magampo ta. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo. Among ginaampo, Lord, karon na gabi ang among igsoon na si Aiba Narumal. Lord, I pray na padayon nimo siya nga hatagan o kusog ug hatagan nimo kaayuhan, padayon ang iyang panglawas, O God, sa bag-uhay lamang na operasyon na iyang na experience, Ginoo, tungod sa replacement sa iyang battery sa iyang pacemaker, O God. Lord, among isalig diya kanimo, Lord, ang iyang panglawas na ligunon nimo sa lalong madaling panahon ang iyang panglawas, Ginoo, na pinaagi sa imong tabang diya kaniya aron padayon niya mabuhat, Lord, ang imong buluhaton na imong gihatag diya kaniya, O God. Lord, I pray na ang tanan niya nga mga panginahanglan imo usang i-provide, imo sa ihatag diya kaniya, Ginoo, labing na gayud sa financial na panginahanglan, Ginoo. I pray, Lord, na kini na among pag-ampo imo gayong tubagon alang sa among igsuon na si Aiba, na among gayong makita, Ginoo, na ikaw anaa sa iyang kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsuon na si Ate Linda Ansaldo na padayon na ayuhon sa Ginoo ang iyang balatian ug ibalik sa normal ang iyang kusog pinaagi sa tabang sa Ginoo. Magampo kita. Father God, karon na gabi kami nagaampo diya kanimo. Among ginaampo, Lord, ang among igsuon na si Ate Linda Ansaldo na siya adunay balatian ug hantod karon, Lord, padayon lang yapon niya na sinati ug wala pa niya na angkon ang full recovery sa iyang panglawas tungod sa iyang sakit, O God. Lord, I pray na ikaw padayon may maghikap sa iyang panglawas. Ikaw, Ginoo, may maghatag og kaayuhan
ug imuha siyang ligunon padayon Ginoo, ug ibalik nimo Lord sa normal o ang iyang kusog na sa iyang panglawas o God, pinagi si mong tabang diya kaniya Ginoo. Among isalig diya kanimo Lord ang iyang kinabuhi, among itugyan diya kanimo Lord, ug ikaw Ginoo mo'y maghatag og kayuhan ug maghatag og kusog diya kaniya Ginoo. Salamat diya kanimo Lord, in Jesus name. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si Maymay Adige o si Nora Pabilona na anytime this week sila naga-expect na sila mga anak o protektahan sila sa Ginoo, o gatagan sila kusog padayon diya sa Ginoo. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo karon na gabi, among ginaampo Lord ang among igsoon na si Nora Pabilona ug si Maymay Adige na sa ilang adlaw na pagpanganak Ginoo. I pray Lord na ikaw padayon mo'y magaprotekta kanila, ikaw Ginoo mo'y maghatag kanila og kusog padayon Ginoo sa panganak Ginoo na mahimo kining normal o successful Ginoo ang ilang pagpanganak. Ug I pray Lord na hatagan nimo sila Ginoo og maayong bata na baby Ginoo na healthy Ginoo, na ilang maangkon diya kan magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo sa mong igsoon na si Nora Pabilona ug sa mong igsoon na si Maymay Adige sa adlaw Ginoo na ilang ginahulat na sila mga anak. I pray Lord na kana na adlaw na ilang ginahulat, maangkon nila Lord ang imuhang tabang diya kanila. Ikaw Ginoo mo'y maghatag kanila kusog, ikaw Ginoo mo'y magprotekta diya kanila Ginoo na mahimong normal Ginoo ang ilang pagpanganak ug bisan sa ilang baby o God. I pray na imuha sang protektahan ug hatagan nimo sila Ginoo og maayo na bata og healthy Ginoo na bata alang kanila Ginoo. Lord, among kining isalig diya kanimo Lord ug i-provide Ginoo ang tanan nilang mga panginahanglan o God, labi na gayud sa financial na panginahanglan. Among kining isalig diya kanimo Lord na ikaw usab mo'y mag-provide niini. Lord, padayon namong ginaampo Ginoo, pinaagi si mong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si Charlotte Hernando na siya na quarantine, siya na PUI sa COVID-19. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo karon na gabi, among ginaampo Ginoo ang among igsoon na si Charlotte Hernando na ikaw Lord may magprotekta diya kaniya sa iyang panglawas. I pray Lord na dili wala naabot Ginoo sa ang virus na COVID-19 diya kaniya sa bantay niya sa baby na positibo sa COVID-19. Lord, I pray na imo siyang protektahan, imo silang hatagan og kusog padayon siyang panglawas Ginoo og hatagan nimo kalinaw Ginoo ang ilang kasing-kasing tungod sa ilang sitwasyon karon o God. I pray Lord na sa lalong madaling panahon ma-experience nila Ginoo ang kaginhawaan, pinaagi si mong tabang diya kanila og mahimong negatibo Ginoo ang swab test na pagabuhaton diya kanila aron na padayon nilang mabuhat sa normal ang ilang buluhaton sa matag adlaw o God. Salamat Lord ug amo kining salig diya kanimo Ginoo sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si Kenny Pabilona na siya anaa dito sa lain nasod tungod sa iyang trabaho. Pray nato na siya protektahan sa Ginoo. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo diya kanimo, pinaagi si mong bugtong na anak ni Jesus. Among ginaampo Lord ang among igsoon na si Kenneth Pabilona na ikaw Lord may magprotekta diya kaniya, ikaw Ginoo magalig-on diya kaniya siyang panglawas na walay balatian na maabot diya kaniya labi na gayud sa sakit sa COVID-19. I pray Lord na ikaw padayon mag-comfort diya kaniya,
sa iyang kasing-kasing ug i-cover nimo siya Lord sa imong balaang espiritu o God aron na padayon siya na magkinabuhi na normal Ginoo pinaagi sa imong tabang diya kaniya o God among isalig iyang sitwasyon Ginoo ikaw Ginoo mo'y maghatag og kalig-on diya kaniya o maghatag og protection diya kaniya Ginoo. Salamat Lord in Jesus name. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si Saldi Olitao, papa ni Brian Olitao sa iyahang balatian na electrolytes deficiency. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaampo ug among ginadangop Ginoo ang among igsoon na si Saldi Olitao sa iyahang panglawas sa iyang balatian o God. Lord, I pray na imo siyang hatagan og kusog, hatagan nimo siya kaayuhan sa balatian na iyahang na-experience karon ug imo siyang i-release Ginoo sa sakit na iyahang nasinati karon na gabi. Lord, among isalig diya kanimo Lord na ikaw mo'y magtabang diya kaniya, ikaw mo'y mag-ayo diya kaniya Ginoo ug imo siyang hatagan og normal na panglawas na padayon niya mabuhat Ginoo ang iyang buluhaton sa matag adlaw Lord. Among isalig diya kanimo Lord sa ngalan sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong igsoon na si RB Adigi sa pag-process niya og documents para sa iyang working visa na hatagan og favor sa Ginoo ug maangkon niya kini sa lalong madaling panahon. Magampo kita. Father God, padayon mi nagaduol og nagaampo diya kanimo karon nga gabi. Among ginaampo Lord ang among igsoon na si RB Adigi na ikaw Lord may magtabang kaniya sa iyang pag-process sa iyang mga dokumento Ginoo alang sa iyang working visa. Lord, I pray na hatagan nimo siya pabor na maangkon niya kini Ginoo sa lalong madaling panahon. Ug ikaw Ginoo may magtabang diya kaniya Ginoo. Provide nimo Lord ang iyang tanan panginahanglan, ang iyang kusog, ang iyang pinansyal na panginahanglan Ginoo na ikaw Ginoo may maghatag niini Ginoo. Lord, among isalig diya kanimo iyang sitwasyon o God ug ikaw Ginoo magprotekta diya kaniya Ginoo sa iyang panglawas na walay balatian o walay mga sakit na maabot diya kaniya Ginoo. Tabangi Ginoo ang among igsoon pinagi sa imong bugtong na anak ni Jesus. Amen ug amen. Next, i-pray nato ang atong mga personal concern kung unsa man ang atong mga panginahanglan. Karon na gabi kita maduol sa Ginoo aron na dunggon o tubagon gayud diya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, nadungog nimo Lord ang mga pag-ampo sa imong mga katawhan karon na gabi. Nasayod ka Lord sa tanan nila mga panginahanglan ug nasayod ka Ginoo. Ikaw lamang Lord ang nakadungog ug nakakita sa tinuod nila mga panginahanglan silang kinabuhi-ugan.
Lord, I pray na imo kining ihatag, imo kining tubagon sa ilahang kinabuhi, O God, aron ma-experience nila Ginoo ang imong kaayo, ang imong gahom ug ang imong tabang diya kanila Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilang mga panginahanglan sa kinabuhi, among isalig diya kanimo Lord na ikaw mo'y magtabang kanila. Ikaw Ginoo mo'y maghatag o mag-provide niini Ginoo. Pinagi sa imong tabang diya kanila, pinagi sa imong balaang espiritu O God na mo'y maglihok sa ilang kinabuhi Ginoo. Salamat Lord ug among isalig diya kanimo Ginoo ang tanan nilang mga sitwasyon O God karon na gabi. Salamat Ginoo sa karon na gabi sa imong higayon na gihatag kanamo na kami makadaing na usab diya kanimo, makapasalamat na usab diya kanimo Ginoo ug makadungog na usab kami sa imong pulong karon na gabi Ginoo. Lord, thank you Lord sa imong kaayo diri kanamo. Padayon namong isalig diya kanimo Lord ang among mga pag-ampo diya kanimo Ginoo sa ngalan sa imong bugtong na anak si Jesus. Amen ug amen. Do you have something to thank God for? If so, how would you like to give God the glory by sharing it? Be an encouragement and inspiration to others. Send us your testimonies via Facebook Messenger, DBC Church, or via email, Davao Bible Community Church. Is there anything you want the church to pray for? If you do, feel free to send us your prayer requests. You can send them via Facebook Messenger, DBC Church, or via email, Davao Bible Community Church.